Kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung ang iyong bulsa ay may butas dahil sa mga maling bisyo, hinding-hindi ka makakaipon. Isipin mo ito, kaipon tips. Parang pagpuno ng balde na may butas ang pag-iipon. Kahit gaano kabilis ang pagbuhos mo ng tubig, kung hindi mo isasara ang mga butas, mananatiling tuyo o mababaw ang iyong lalagyan. Sa mundo, dito, sa mundong puno ng tukso at mabilis na pagkonsumo, madaling mawala sa landas. Ang masakit pa, madalas ay hindi natin napapansin na tayo na mismo ang sumisira sa ating kinabukasan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 masasamang bisyo na kailangan mong iwasan kung seryoso ka sa pagyaman. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa disiplina at pagbago ng mindset na magdadala sa iyo patungo sa tunay na financial freedom. At ayan mga kaipon tips, bilang mga nagnanais na mapabuti ang ating kalagayang pinansyal, mahalagang maintindihan natin na ang bisyo ay hindi lamang tumutukoy sa mga nakasanayang nakakasama sa katawan tulad ng alak o sigarilyo. Sa konteksto ng pananalapi, ang bisyo ay anumang paulit-ulit na gawi na sumisira sa iyong financial health. Ito ay mga pattern ng desisyon na hindi mo napapansin na nagiging sanhi ng paglabas ng pera ng hindi naman kailangan. Ang layunin natin ngayon ay hindi lamang kilalanin ang mga ito, kundi ang magkaroon ng malinaw na roadmap kung paano natin mapapalitan ang mga bad habits na ito ng mga good habits na magpapataba ng iyong bank account. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Simulan natin ang pagbabago ngayon din. At narito na ang 5 masasamang bisyo na dapat nating iwasan. Unang-una ay ang bisyong deserve ko ito, o in short ay ang tinatawag na impulse buying. Marami sa atin ang pamilyar sa linyang ito. Pagkatapos ng isang linggong pagtatrabaho, mararamdaman mo ang pagod at bigla mong sasabihin sa sarili mo, deserve ko naman itong bagong sapatos, gadget, o mamahaling kape. Ito ang tinatawag na emotional spending. Ang problemang ito ay hindi nagsisimula sa malalaking halaga. Nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay na akala natin ay wala lang. Ang tinatawag na lot factor ay isang konsepto kung saan ang mga maliliit na gastusin na hindi naman natin kailangan kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan o isang taon ay umaabot sa libo-libong piso. Isipin mo ito kaipon tips. Ang kape na binibili mo araw-araw o ang mga online items na nadadagdag sa iyong cart dahil nakita mong nakasale. Ang pagbili bilang reward ay isang traps. Kapag ginawa mo itong bisyo, nagiging otomatiko ang iyong paggastos tuwing ikaw ay pagod, malungkot o kahit masaya. Ang 24-hour rule ay isang mabisang paraan para labanan ito. Bago mo bilhin ang isang bagay na wala sa iyong budget, maghintay ka ng 24 hours or 24 oras. Kadalasan pagkalipas ng isang araw, mawawala na ang bugso ng damdamin at marirealize mong hindi mo naman pala talaga kailangan ang item na iyon. Ang disiplina sa harap ng tukso ang unang hakbang tungo sa pagiging mayaman. Ang pangalawa ay ang bisyo ng pagsusugal o ito ang gambling at saka shortcuts. Sa ating hangarin na mabilis na yumaman, madalas tayong nahuhulog sa patibong ng mga shortcuts. Mula sa mga casino, online sugal, hanggang sa mga risky na investment schemes na nangangako ng malaking balik sa loob lamang ng maikling panahon, ito ay mga maling direksyon. Ang sugal ay idinisenyo ng sistema para paboran ang bahay o ang operator. Kahit gaano ka pa kagaling mag-analyze, ang tsansa ay palaging nasa kanilang panig. Higit pa sa pera, ang bisyong ito ay pumapatay ng konsepto
ng hard work at saka pasensya. Kapag nakasanayan mo ang umasa sa sugal, nawawala ang gana mo sa pagpapalago ng negosyo o pagtatrabaho ng matino dahil hinahanap ng utak mo ang adrenaline rush ng mabilis na panalo. Tandaan, ang tunay na pagyaman ay parang pagtakbo ng isang marathon. Hindi ito karera na kung sino ang mas mabilis ay siyang panalo. Ito ay tungkol sa kung sino ang may tibay ng loob na magpatuloy, mag-ipon at mag-invest ng tama sa mahabang panahon. Iwasan ang mga get-rich-quick schemes. Kung ang isang bagay ay mukhang too good to be true, siguradong may mali. Ang iyong perang pinaghirapan ay nararapat na mapunta sa mga asset na tunay na lumalago, hindi sa mga bulsa ng mga mapagsamantala. Ang pangatlo ay ang bisyong lifestyle inflation o social climbing. Ito ang isa sa mga pinakamapanganib na bisyo sa makabagong panahon natin ngayon. Dahil sa social media, palagi tayong nakakakita ng mga post ng ibang tao na nagpapakita ng kanilang marangyang buhay. Dahil dito nagkakaroon tayo ng pressure na sumabay sa uso. Bumili ng bagong phone dahil yun ang trending, mag-travel sa mamahaling lugar para lang may maipost, o magsuot ng branded na gamit para magmukhang successful. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. Sa tuwing tumataas ang kita mo, dapat ay nandoon pa rin ang iyong pagtitipid. Ngunit ang nangyayari, kasabay ng pagtaas ng sweldo, ang pagtaas din ng iyong gastusin. Imbis na mapunta sa savings o investment ang extra na pera, napupunta ito sa mga gamit na nawawalan din naman ng halaga sa paglipas ng panahon. Nabubuhay ka sa utang o kaya naman ay nauubos ang iyong cash flow para lang i-maintain ang imahe sa ibang tao. Ang tunay na yaman ay ang iyong net worth, ang halaga ng iyong assets minus liabilities. Hindi ito nakikita sa kung gaano kaganda ang iyong profile picture. Ang tunay na mayaman ay hindi kailangang magpa-impress sa iba. Alam nila ang kanilang halaga kahit wala silang ipinapakitang material na bagay. Ang pang-apat ay ang paninigarilyo at labis na pag-inom o health vices. Pag-usapan naman natin ang mga pisikal na bisyo. Ang paninigarilyo at labis na pag-inom ay hindi lamang nakakasama sa katawan. Ito ay isa ring malaking drainage sa iyong wallet. Ang halaga ng bawat pakete ng sigarilyo o bawat bote ng alak kapag kinuwenta mo sa isang taon ay kayang makapagbayad ng insurance o makapag-umpisa ng maliit na negosyo. Higit pa rito, isipin mo ang long-term impact. Ang labis na paggamit ng mga ito ay nagdadala sa iyo sa panganib ng mga seryosong karamdaman. Kapag ikaw ay may sakit, hindi mo lamang gagastusin ang iyong ipon sa hospital bills at gamot. Mawawalan ka rin ng kakayahang magtrabaho o kumita. Ang iyong kalusugan ay ang iyong pinakamahalagang asset bilang isang individual. Kung wala kang maayos na pangangatawan, mawawalan ng saysay ang lahat ng pagsisikap mong mag-ipon. Ang pag-iwas sa mga bisyong ito ay hindi lamang pagtitipid. Ito ay investment para sa iyong mas mahabang buhay kung saan maaari mong ma-enjoy ang bunga ng iyong pagsisikap. Kaya gawing prioridad ang kalusugan dahil ang katawang malusog ay kayang lumikha ng yaman. At ang panglima ay ang bisyo ng pagpapaliban o procrastination. Marami ang nagsasabi, bukas na lang ako magsisimulang mag-ipon o bukas na lang ako mag-aaral tungkol sa stocks kapag hindi na ako busy. Yan, ang procrastination ay isang malakas na bisyo dahil hindi ito ramdam sa simula. Wala itong bawas na pera sa pitaka mo ngayon, pero nakakasira ito ng iyong kinabukasan sa paraang hindi mo napapansin. Ang pinaka-importante sa mundo ng pananalapi ay ang compounding interest. Ang bawat araw na hindi mo
hinahayaan ang iyong pera na mag-invest o hindi ka nag-iipon, ay nawawalang oportunidad. Ang pera ay may kakayahang lumago kung bibigyan mo ito ng oras. Kapag pinagpaliban mo ang pag-iipon, pinapatay mo ang pagkakataon na lumaki ang iyong pera ng kusa. Ang procrastination ay ang magnanakaw ng iyong tagumpay. Huwag mong hintayin na maging perfect ang sitwasyon. Huwag mong hintayin na lumaki ang sweldo mo bago ka magtabi ng pera. Simulan mo sa kahit anong maliit na halaga ngayon. Ang disiplina sa paggawa ng aksyon sa tamang oras ay ang pagkakaiba ng mga taong nagtatagumpay at sa mga taong habang buhay na naghihintay. Ngayon, paano mapapalitan ng good habits ang mga bisyo? Hindi sapat na itigil ang masamang gawi. Kailangan mo itong palitan ng bago at mas produktibong habits. Una, gawing bisyo ang paglilista ng iyong mga gastos. Sa bawat piso na lumalabas sa iyong bulsa, kailangan alam mo kung saan ito napupunta. Ang tracking ay nagbibigay sa iyo ng kontrol. Kapag nakikita mo sa papel o sa app na gumagastos ka ng malaki sa kape o load, magkakaroon ka ng pagkakataong baguhin ito. Pangalawa, gawing bisyo ang pagpapadami ng assets kaysa liabilities. Ang liability ay anumang bagay na naglalabas ng pera mula sa bulsa mo. Halimbawa ay mamahaling sasakyan na malakas sa gas o gadgets na hindi mo ginagamit sa trabaho. Ang asset ay anumang bagay na nagpapasok ng pera o nagpapataas ng iyong halaga. Halimbawa ay ang mga investments, skills na ginagamit mo para kumita o mga negosyo. Kaya ugaliing itanong sa sarili mo bago bumili. Asset ba ito o liability? Pangatlo, gawing bisyo ang self-education. Sa halip na mag-scroll sa social media para tingnan ang buhay ng iba, magbasa ka ng mga libro tungkol sa personal finance, manood ng mga educational videos o mag-aral ng mga skills na demand sa market. Ang kaalaman ang pinakamataas na uri ng investment dahil hindi ito nananakawan, hindi nawawalan ng halaga at laging nagbibigay ng mataas na return sa iyo. Ang pagiging financially literate ay isang habang buhay na proseso. Sa pagbabago ng iyong habits, binabago mo ang takbo ng iyong buhay. Magsimula ka sa maliit na hakbang, maging consistent at makikita mo ang malaking pagkakaiba sa loob ng ilang buwan o taon. At ngayong alam mo na ang 5 masasamang bisyo na sumisira sa iyong financial growth, oras na para sa refleksyon. Alin sa mga nabanggit ang pinaka nahihirapan kang iwanan? Maging tapat ka sa sarili mo. I-comment mo sa ibaba ang iyong sagot para malaman natin at magtulungan tayong makahanap ng mga paraan para mapagtagumpayan ito. Huwag mong kakalimutan na hindi masamang mag-enjoy sa buhay. Ang pagkakaroon ng pera ay hindi nangangahulugan ng pagiging kuripot o hindi pag-enjoy sa mga bunga ng iyong paghihirap. Ang mahalaga ay ikaw ang kumukontrol sa iyong pera at hindi ang pera o ang mga bisyong ito ang kumukontrol sa iyo. Ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa swerte o sa laki ng kinikita. Ito ay tungkol sa desisyon, disiplina at pagpili ng tama sa gitna ng maraming tukso. Lahat tayo ay may kakayahang baguhin ang ating financial status kung handa tayong magbago ng ating mga nakasanayan. Kaya huwag kang matakot na magsimula muli. Huwag kang matakot na iwanan ang mga lumang bisyong humahadlang sa iyo. Ang kinabukasan mo ay nakadepende sa ginagawa mo sa araw na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Maraming salamat sa panonood.